Sa Biblia ay may nakasulat sa Revelation chapter 2 verse 21. It says, I gave her a chance to turn from her sins, but she did not want to stop doing those sins. Sa King James Version, ang sabi, I had given her a space of time to change. Binigyan ko siya ng pagkakataong magbago. Ang tanong, hindi po natin alam kung ilang taon yung binibigay, ilang buwan o ilang linggo para tayo magbago. Pero ang importante rito, nakikita natin ang pagiging mahabagi ng Diyos kung paano tayo binibigyan ng space of time to change. I remember what I have just shared with you recently about the vision that I have concerning the 2020. God gave me this vision for a very important reason. Sabi ko, Panginoon, ano pong gagawin namin noong 2013? Humihingi ako ng gabay. Sabi ko nga, hindi yung 2013 ang pinakita sa akin is 2020. Masyadong malayo. Kaya pala, dahil mula sa 2013 hanggang 2020 ay meron tayong 7 taong pinaghahanda ng Diyos. Na alam naman po natin sa Biblia, ang 7 ay may malaking significant. You remember, 7 years naghanda ang Egypt sa ngalan ni Jose para i-prepare siya sa famine na darating. 17 times umikot ang Israel nang paikutan nila yung Jericho bago bumagsak. 7 times din nagdip si Naaman doon sa River Jordan bago siya gumaling. Somehow, when we speak and when we talk about 7, it has a very significant meaning. So 7 years now, from 2013 up to 2020, 13 to 20, it speaks about a 7 years of preparation. Which I do believe it has something to do with the book of Revelation chapter 2 that says that I have given her the space of time to change. Binigyan kita ng pagkakataon upang magbago. But if you refuse, you will be going to suffer the consequence. But at least the Lord is giving us the 7 years of preparation. Naalala ko si isa nating member, si Oliver, way back, siguro mga 8 years or 9 years ago, na minsan sinabihan siya ni Dr. Romel na huwag niyang i-take for granted yung kanyang blood pressure dahil sa kabata-bata niya, yung kanyang blood pressure abnormal na. Ilang taon pa lang siya noon pero yung blood pressure niya abnormal na. Dahil iniisip mo siguro kung mo bata ka, wala namang epekto sa iyo yun. Pinabayaan niya. Kaya pala, dahil ang idudulot nun, pag pinabayaan mo, pagkatapos nun, hindi mo namamalayan yung creatinine mo, tumataas na pala. Masyado nang na-exhaust yung bato mo. Napagod. Unti-unti hindi mo namamalayan, napapanot, natutuyo. Huli na nung malaman na ang kanyang bato, wala na. Ang chance na lang para siya mag-survive is through dialysis. But at least, he was given a chance to change.
But he refused it. After which, nandun na siya sa point of turning back. Not unless the Lord will do a miracle. Liban ng Diyos, gagawa ng milagro sa kanyang physical na pangangatawan. Gaya ng mga maraming pastor ngayon. Napansin ko yung mga ilan sa atin, yung kanilang SGPT, mataas yung level, enzyme ng kanyang liver. Siguro iniisip mo, wala naman ako nararamdaman. Malusog naman ako. Wala naman ako nakikita ng abnormality sa aking katawan. Pero hindi mo alam, you have given a chance, a space of time to change para i-recover mo yon. But if you refuse, you will be going to suffer the consequence. Nakikita mo yung sugar mo mataas, umaabot ng 120, 150, pero wala kang ginagawa. Dahil iisip mo, bata ka lang. Wala ka namang nararamdamang something that is abnormal sa iyong katawan. You have given a chance to change yung lifestyle mo, but you refuse. Again, you will suffer the consequence. Noon, akala ng mga doktor, pag ikaw ay may fatty liver, hindi ito mapanganib. But according to the recent study, na-discover nila, kapag yung liver mo ay mataba, in a period of 10 to 15 years, yan ay mauuwi ng tinatawag na liver cirrhosis. Magkakaroon ka ng cancer of the liver. For a long period of time. Wala kang ginawa. Hindi mo binago yung lifestyle mo. Paglampas mo doon, nandoon ka na sa tinatawag na no turning back. Makinig tayo rito, Iglesia. Maaaring ang Diyos ngayon ay nagbibigay ng napakalaking pagkakataon sa bawat isa sa atin to change. Sa ibang version, to repent. Pero mas gusto kong gamitin yung change kasi yung repent masyado na naging common sa atin. Pag narinig natin yung salitang repent, akala natin hanggang doon lang. But in another version, it talks about changes. Pagbabago. How about from the period of 2013, God is giving us the chance up to 2020, pero wala tayong gagawin. What do you think what will be going to happen to us? Today, if you hear His voice, the Bible says, harden not your heart. Pag narinig mo ang kanyang tinig, sana huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Tinig ng Diyos. Huwag mo na yung tinig ng tao. At huwag din ang tinig mo. Posible din po kasi na tinig natin ang naririnig instead of tinig ng Diyos. If you hear Him, the Bible says, harden not your heart. Narinig po ba niyo yung salitang huwag mong patigasin ang iyong puso? Dapat sana ang sinabi, kung narinig mo ang Diyos, kung narinig mo ang kanyang tinig, dapat sana magsisika at magbago. Kaso hindi naman sinabi. Pag narinig mong iyong tinig, huwag mong patigasin ang iyong puso. Bakit? Dahil bandang huli, ang magiging kalaban mo dyan, ang puso mo rin. Kasi panahong minsan kahit gusto mo nang magsisi, hindi ka na makapagsisi. Sa isip-isip mo, mali ang ginagawa mo, gusto mo magbago, pero mukhang ang hirap magbago, ang hirap magsisi. The reason is because your heart is hardened. Alam mo, mali yun eh. Alam mo, mayroon kang dapat gawin eh. Pero wala kang magawa, paralyzed ka. It's because your heart is hardened. And I keep saying this over and over again, kung sino ang prone sa pagkakaroon ng matigas na puso. Alam mo kung kayo ay
may sakit sa puso, di ba, ang unang pinagbabawal ng doktor sa atin ay yung sobrang pagkain ng mataba. Di ba? Iwasan ng mataba. Iwasan ng mataba. Iwasan mo yung mga pagkain alam mong makamamatay. Yan ang palaging pinapakiusap sa'yo. Sa atin, tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay hindi nakakatigas ng puso. Pero ang pagmamatigas sa salita ng Diyos, yun ang nakakatigas ng puso. Yung gamot sanang pwedeng gumaling sa'yo, parang walang iniba yun doon sa sinaksakan ka ng antibiotic, pero wala na yatang klaseng tamang antibiotic ang tumatalab pa sa'yo. Kasi marami sa mga user ng antibiotic, masyado nilang ina-abuse. Bibili sila over the counter, iinom lang sila ng 3 beses na cephalexin, amoxicillin, akala nila okay na sila pag nawala na yung simptomas. Pero hindi nila alam, may prescription ng doktor na kapag uminom ka ng antibiotic, minsan, depende doon sa klase. Pag malakas, pwedeng 3 days lang yan. Pag medyo yung mura-mura naman, kailangan i-follow mo yung prescription 3 times a day or twice a day. In 7 days, tapusin mo yan. Pero kung hindi mo tinapos yan, twice, thrice, ka lang umiinom, nakita mo, mukhang okay ka na. Pero alam mo kung anong maging effect niya sa'yo? Nai-immune yung mga bakterya na yung panlaban na amoxicillin, medyo nakapag-adapt sila doon. Next time, nasasakit ka uli, nagsubo ka muli ng gamot noon, amoxicillin and cephalexin, pero mukhang hindi ka na tinatablan. Ang reason kasi bakit? Na-immune Dahil hindi mo pinalo yung right prescription ng pag-inom ng gamot. It is the same way that whenever we hear the Word of God, kung hindi natin sinusunod yung right prescription ng pagtanggap ng salita ng Diyos, I don't think that it will help you. Because if you listen to the Word, and then sinasabi mong, I know that Word already. If you listen to the Word, yes, I know that Word already. I hear that already. What do you think, what will be going to happen to us? It will just what? Harden our heart. Alam mo kung sinong prone dito? Mga pastor, mga leader, mga worker sa loob ng simbahan. Bakit? Dahil sila ang madalas, tayo ang madalas makapakinig ng salita ng Diyos. Huwag nating ituro ang ating daliri sa mga outsider, sa iba. Tayo una. Kaya nga kadalasan, kung sino ang mahirap kausapin sa loob ng simbahan, mga worker. Kung sinong rebelde, kung sino matigas ang ulo, mga worker. Kasi bakit? Masyado na silang maraming alam. Kaya ang gagawin minsan ng pastor, maghahanap at magre-recruit na naman medyo bago-bago, yung mga medyo sariwa, inosente, na hindi pa ganun kalalim. Pag medyo lumalim-lalim na yan, ang nangyayari, gagamitin yung salita laban sa'yo. Gagamitin yung word laban sa'yo. Sasabihin, marami na akong alam ko na yan. And sometimes they will be going to use it against you. But God, again, had given us the space of time to change. Ang dalangin po natin dyan, huwag nating sayangin ang mga pagkakataon na alam nating ipinagkakaloob sa atin para tayo matuto. Alam mo, sa camp na ito, sana makita natin ang sarili natin na parang isang wineskin na brittle, medyo naging malutong na, at ngayon muling binababad sa tubig. Binababad sa salita ng Diyos. Habang tayo binababad sa salita ng Panginoon, dalangin ko po medyo nawa makaranas tayo ng muling paglambot
na kapag lumambot ang wineskin, pwede na po siyang lagyan ng bagong alak. Hindi kasi pwedeng lagyan ng bagong alak habang luma yan. Tumigas. Pero pag yan ay lumambot, pwede na siyang lagyan ng bagong alak. Hindi ka bibigyan ng panibagong revelation ng Diyos. Minsan tayong mga leader, tayong mga worker, tayong mga pastor, hingi tayo ng revelation, ng mga breakthrough sa Panginoon. Lord, bigyan mo ko ng bagong breakthrough sa buhay. Hindi ka mag-e-expect na bibigyan ka ng bagong breakthrough hanggang hindi mo muna pinalalambot ang iyong puso. Kasi kung bibigyan ka ng bagong alak, baka masayang. Masayang lang. Pero ang dalangin natin, na bago man tayo lampasan ng taon, Panginoon, wag nawa nating maranasan ang mga kapighatihan yan, kundi ang makatayo tayo sa kanyang harapan. Ang sabi ng Lucas 17 at Lucas 21. Yan po ay mga babalang binigay sa atin ng Biblia kung paano tayo maghanda sa mga huling panahon ito. Can we read the book of Malachi, please? Book of Malachi. Tignan po natin sa Kapitulo 1, verse 6 to 13. Pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Alalahanin po natin, pakiusap ko, pag narinig po natin ang salitang pari, sa atin po lahat ito. Huwag niyong isipin na pampastor lang ito. Tayo po ay naging mga priest as far as Christ is concerned. Pagkatapos natanggapin siya, lahat po tayo naging mga pari. Ang lahat po ng mga pari magsabing amen. Pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ng mga paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Sabi po, pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit hindi ninyo ako iginagalang? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako ginagalang? At bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Dito nababasa natin ang Diyos ay nagdidemand siya ng honor. Nagdidemand siya ng respeto. Hello? Amen? Obviously, sa mga liit-liit na bagay sa loob ng simbahan ngayon, speaking about honor, speaking about respect sa Diyos, hindi na natin gaanong napapansin at nakahalata kasi masyado na tayong nakapag-adapt ngayon doon sa masyadong pagiging liberal ng mga maraming Kristiyano as far as going to church is concerned. Minsan, supposed to be sa loob ng simbahan, walang cellphone, nakapatay lahat. Pero ngayon, during the service, mapapansin mo mga tao naglilipa na kasama ang mga leader na kapag may tawag during the service, lalabas at hello, pero gawain nyo ng Panginoon Diyos ko, dalawang oras lang ang nilaan mo, pero mukha yatang you are being occupied in many things. Are you listening? Kaya nga sabi ito, bakit hindi niyo ako pinaparangalan? Bakit hindi niyo ako iginagalang? Sandali lang ha, liit-liit na bagay pa lamang yan. Ang ibig ko sabihin dito, wala yung loob natin doon. Nasa gawain ka, pero yung puso mo, wala naman doon. Nasa gawain ka, pero yung attention mo, wala naman talaga sa Diyos. That's the issue. Kaya minsan mapansin mo, pag yung mga nasa loob ng gawain,
Hindi mo alam kung maihi sila o ma-CR palagi. Yung tayo, punta roon. Well, hindi ko po sinasabi na huwag na tayo mag-CR. May mga talagang tawag ng panahon na kailangan. Pero ang tinutukoy ko rito, yung kahit alam nilang kagagaling lang nila ng CR, ngayon pupunta naman ng CR. Kasi ang tinutukoy ko po dito, yung mga taong balisa. Yung hindi nila kayang i-tame at kausapin ang sarili nila na manahimik at umupo ka dyan. At makinig ka. Yung bang sabihan mo yung sarili, bakit galaw ka ng galaw? Bakit hindi ka mapalagay? Manahimik ka! Di ba? Yung bang hindi ka mapalagay, yung parang ang isip mo, naglalakbay, naglalaro sa kawalan, bakit hindi mo sabihin, manahimik ka! Kaya nagsasalita minsan ng pastor sa loob ng simbahan, makikita yung mga tao naglilipa na, siguro ang pastor na sanay na, talagang ganun lang ang buhay, talagang siguro, tiisan mo na. Hindi. Meron tayong dapat gawin. Ano sa palagi mo magiging pakiramdam ng ibang tao kung ang lahat ng nasa loob ng church halatang hindi naman talaga attentive? Pero siguro nasanay na tayo. Uso naman talagang cellphone ngayon, baka emergency. Sa loob ng simbahan niya 2 oras lang ang minsan hindi naman 1 oras lang. Dumating siya, late na. Minamadali pa yung 1 oras na natitira. Alam nyo, very simple lang Kasi kung sa simple, hindi natin kayang itama, paano pa yung malaki? Kung sa liit-liit na bagay ay hindi na natin kayang disiplinahin, paano pa yung malahigante na natutulog lang? Na ang mga pinakakawalan mga aliporis lang niya. Dahil alam niya, sa mga aliporis niya, wala na tayong magawa. Kung yung mga aliporis niya, liit-liit hindi natin nakakaya. Paano pa kaya kung siya nang magwala? Hello? Ano sabi dito ng panawagan? Pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Sa paanong paraan, pinaparangalan ng anak ang mga ama at mga alipin ng kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit hindi ninyo ako ginagalang? That's a word. Nilalapastanganan ninyo ako pagkatapos ay tinatanong pa ninyo. Yun nga Nilalapastanganan na nga ninyo ako tapos tinatanong pa ninyo, sa paanong paraan ka namin nilalapastanganan? Nag-aalay kayo sa aking altar na mga walang halagang pagkain at tinatanong pa ninyo, paano naging marumi ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking altar sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit. Subukin ninyo maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan. Alam mo anong ibig sabihin dito? Subukan ninyong gawin yan sa inyong gobernador. Ito. Pag bumisita ka, in-invite ka halimbawa ni Barack Obama sa White House. Ano magiging attitude mo? Behave na behave ka. Lahat ng klaseng behavior, iipunin mo para lang maging kang attentive. Kasi nasa harap ka ng gobernador. Yung respeto mo, gano'n na lang kataas. You understand me? O mga taong kilala, mga taong iginagalang, mga taong nasa gobyerno, just think of those people. Pag sila nag-invite, ganun ka na lang kataas yung respeto, upo at pakikina, opo, mahal na gobernador, opo. Lahat ng klaseng pagrespeto ay yung binibigay. Bakit ang sabi dito? Sa loob ng aking templo. Kung kayo nagagawa ninyong igalang sila, nagagawa ninyong gawin yan, bakit sa loob mismo ng aking templo, yung hinahanap kung paano yung ginagawa niyo sa kanila, bakit hindi ninyo gawin sa loob ng templo?
Tapos pag maghandog pa kayo sa akin, hindi po necessarily pera ang tinutukoy dito o kaya yung mga offering natin. Hindi po necessarily ang tinutukoy dyan. Ang tinutukoy po dito, pag maghandog pa kayo sa akin, naghahandog kayo ng pilay, na handog, yung may kapintasan. Anong ibig sabihin nun? Wala na sa loob mo ang iyong ginagawa. Pag magdadala ka ng tupa na alam mong sakitin, yung ginagawa mo wala na sa loob mo. This is exactly what is going on in the temple and in the church today. People are coming into the church, worshiping God, but the truth is, wala na sa loob nila ang kanilang ginagawa. And yet God is giving us a 7 years, a space of time to change. If not, ano kaya mangyayari? Baka tayo ma-spiritual dialysis na in order na mag-survive ka na lang, kailangan mong nakatutok na lang palagi dyan. Nandyan palagi. Alam mo bakit ko sinasabi to? Well, I include myself here kung hindi tayo nagiging aware. All of us here, sa atin lahat ito. May mga ilang worker, leader, kasama ng mga pari, mga pastor. Alisin mo lang ang ministry dyan, mamamatay na yan. They cannot survive. Which is, of course, we know that ministry is our covering. It protects us. It makes evil lesser. Hindi ako, kasi nungalingan yung mga, alam mo, narinig mo, but kung ikaw ay nasa outside the ministry, mas malaya, mas masaya. That's a lie. Kung ngang minsan sa loob, pumipildis-pildis ka, di lalo na kung nasa labas ka na. Sa loob pa nga, nahihirapan ka ng maligtas di lalo na kung sa labas ka. Di totaling maging, excuse me, demonyo ka na. Sabi nga ng Biblia sa Lucas 11, baka yung inaakala mong liwanag, dilim pala. Minsan naghahangad tayo ng freedom, naghahangad tayo ng laya, freedom, pero hindi mo alam, yung hinahanap mo, hindi freedom, but bondage. And this is so, many people, hindi nila alam, yung inaakala nilang freedom, it is not a freedom at all, but it becomes a bondage to them. Paano ba namang hindi naging bondage yun? Gusto mo nang magpakatino, mukhang ang hirap na sa'yo magpakatino. Gusto mo nang lumalim, gusto mo nang magseryoso, gusto mo nang talaga magdire-diretso, gusto mo magpakainit, gusto mong mabalik yung dating sigla at passion mo, pero mukhang naghihirapan kang ibalik yun. Why? It's because so much things happen to you outside. It hardens your heart. Can everybody say amen? So, anong dinidimanda ng Diyos sa atin dito? Let's watch out. Bantayin natin ang ating sarili. Tingnan ang ating puso. Sabi ng Panginoon, magsumamo man kayo sa Diyos, ay hindi niya kayo pakikinggan kung ganyan patuloy ang inyong ginagawa sa Kanya. Kaya, ano nangyayari ngayon sa Solomon? Baka pray na tayong prayer, hindi na tayo pinakikinggan. Kasi wala na yung tamang respeto. Wala na yung tamang pagpaparangal sa Kanya. Alam mo, nakaka-fake yung sobrang spiritual. Ngayon, sa maraming churches, pag spiritual yung deacon, ang feeling niya mapanalangin, ang feeling niya okay siya, ang feeling niya, yung
He or she has all he needs. As far as pertaining to spiritual matter is concerned, okay na ako, nananalangin ako. Araw-araw. Pero pag pa-attenden mo, sabi niya, parang meron silang sariling mundo. They don't listen. Sometimes mag-yes man yan, pero sa totoo, sa loob-loob nila, meron pa rin silang sariling gobyerno. Where is the spirit of obedience to those people whom they think they are spiritual? Remember, tandaan mo ito. Ang tunay na pagkilanlan at pagkilatis sa taong nakikita niya ang kanyang sarili ay spiritual, makikita mo in the spirit of obedience. Somebody say amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hindi po nagiging pantakip natin yung mga spiritual activities or so-called mga spiritual attitude natin, mga nakikitang akala mo spiritual ka. Minsan nagiging pantakip, panakip, o mga panangga na lang yan para makover natin ang totoong laman ng ating puso. Ng totoo, rebelde ka. Ang totoo, hindi ka naman talaga nakikinig. So long na alam mong tama ang ginagawa mo, it's fine. Hello? Alam mo, ang pinaka-example sa obedience si Jesus. Sabi ng Biblia, He cried, He suffered, that He may prove what true obedience is all about. Obedience means what? Suffering. Talagang pag nag-o-obey ka, masakit. Ang daling mag-obey na pag masaya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang daling mag-obey, amen. Amen. Ang daling mag-obey. Amen. Pag ang pastor mo, favor ng favor sa'yo, ang daling mag-obey. But how about minsan, hindi binigay yung favor na hinihingi mo, mag-o-obey ka pa. Hindi naman kasi napoprove yung obedience sa mga panahong lahat ay smooth. Can we say amen? Madaling gawin yan. Pero how about kung medyo nagkakaroon na ng ligligan? Si Kristo, pinatunayan niya yan. Amen? Hallelujah. Number 1, tutuusin, kapantay siya ng Diyos. Pero hindi niya pinanghawakan ang kanyang karapatan, kundi sumunod siya. Huwag nating ipantay ang ating sarili. Amen? Kundi kahit kapantay niya ang Diyos, anong ginawa ni Kristo? Naging obedient, naging mapagpakumbaba siya. Hallelujah. Hindi niya minadali ang lahat sa kanyang buhay. Ilang taon siya naghintay? 30 years. Aba, kapatid ko, at the age of 12, 15, may isip na yan. Pwede na niya mangaral, pero hindi niya ginawa. Hanggat hindi niya narinig yung approval ng Ama sa kanya na sinabing, "You're ready. This is my beloved Son. And now I am well pleased." Wow, hallelujah. Go and start preaching. Somebody say amen. Meaning to say, He is already proven. Continue reading. Let me end with this. Sabi po, magsumamo man kayo sa Diyos, ay hindi niya kayo papakinggan kung ganyan ang ihandog ninyo sa Kanya. Mabuti pa'y huwag nawang mangyari ito sa atin. Etong prayer natin, huwag nawang mangyari ito. Mabuti pa'y isara na ng isa sa inyo ang mga pinto ng templo at huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng walang kabuluhang apoy sa ibabaw ng aking altar. Hindi na ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. Medyo masaklap na po ito. Huwag nawa, amen, na minsan mayroong bababang anghel. Anghel, hindi tao, hindi anghel-anghelan. Kasi maraming mga nagpapanggap na anghel ngayon. Yung totoong, kung kaya may mga bumabang inutusan ng Diyos na anghel, tapos inilalagay sa bawat pintuan ng church, sinasabi, this church is already closed.
Pero yon, isa pong malaking challenge. Nasabihan ng Diyos sa mga pare, sara na ninyo yung church nyo, sara na ninyo yung templo. Sara na. Kasi bakit? Useless na lang ang ginagawa ninyo. Nakasulat ba yan sa New Testament, Bishop? Nakasulat ba yan? Nasa New Testament yan. Sa Revelations 2, may binanggit si Jesus. Pag hindi ka nagsisi at binalikan yung dapat mong balikan, may sinabi diyan, aalisin ko yung kandelero sa kanyang lugar. Lampstand, wow. It speaks about what? The Holy Spirit. Pag wala na yung lampstand sa loob ng temple, wala nang ilaw. It is the same way, pag wala na yung Holy Ghost sa loob ng church, wala na mag-illuminate. May service nga, may gawain nga, but it will be motion na lang. Puro ano, yung parang Katoliko. Tingnan yung mga Katoliko. Pansinin ninyo, pag simbang gabi, yung mga tao hanggang labas pa ng daan. Puno. Sa palagay mo ba nagsisimba yung talaga? Hindi naman. Nandoon sila kasi alam nila dapat sila magsimba. Alam nila simbang gabi. Baka hindi natin namamalayan. Marami sa mga Kristiyano kaya na lang nasa ng simbahan kasi alam nila nagsisimba. Kaya nga walang worship. Yung worship leader kawawa, kailangan pang bombahin yung mga tao. Ulit-ulit, kahit makaisang libo, tas ang kamay, sige, umawit. Halos yung ngalangala niya, magkasigaw-sigaw lang sa ulit-ulit sabihan ng mga tao. Why? People are no longer oriented doon sa tamang pagsamba. When they come to the church, they come because it's Sunday. They come because it's just service. They don't even know the reason why they come, because that they may worship Him. Hello? Hallelujah. Sasabihin pa, ito nga, sinong prone dyan? Prone ng mga leader? Prone sila. Prone ng mga prone tayo lahat dyan. Kasi bakit? Ang feeling mo kasi, ay alam ko na yan. Hindi na ako mag-worship, alam ko na yan. Oh no. You know, as a pastor, yes, given. Ako, hindi ako nagjo-join ng praise. For one very important reason. Whenever I am in the house, unless the Lord leads me, I feel exhausted. Kasi ako pag nag-praise din, talagang gusto ko sayaw na sayaw. Talagang magpe-praise ka, todo bigay, gagawin mo. No? Pero after that, tatayo ka, medyo you already feel exhausted. Medyo pagod na yung physical na katawan mo. Saka minsan, sa sobrang haba ng pagtayo mo, kung 2 oras ka doon, nakakaramdam din ako ng pangangatog sa tuhod. Siguro dahil malaking tiyan ko, bumibigat yung aking katawan. Kaya yung tuhod mo nangangatog na rin. Pakiramdam yan. Pero listen to this, hindi ako exempted dyan. Alam yung ginagawa ko? Bago ako tatayo, sa bahay pa lang, nagmi-minister na ako kay Lord in worship. Ayoko magiging hypocrite. People are worshiping you and yet I'm not worshiping you. Before I'll stand, I'll see to it that I will minister to you first. Ministering unto the Lord first. And everybody say amen for that. Well, that's the role of some specific priest, no? Dependent, it will be a case-to-case basis. Though marami mga pastors, when they come, they join. Amen? Better, if they're strong enough, let them join. Hallelujah. Praise the Lord. Let them join, let them come. Pero hindi po yung exempted na kumo tayo mga leader, exempted na tayo dyan. Dapat nga tayong mga leader tayong unang nagbibigay ng example as far as worship is concerned. Can everybody say amen for that? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. Wala naman po kasi dito, wala naman dignitarian eh. Yung parang pagdating mo, parang sino kang dignitarian na
Obispo ako No. Pag sa mata ng Diyos, pantay. Pag sinabing sumamba, lahat sumasamba. Lahat nagpupuri. Ang lahat ay dumadakila. Pagpalain po natin siya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon.